Okay guys, nandito na naman tayo sa location natin. It's the 17th of April. Magpo-forage na naman tayo. Nandito na naman tayo sa gubat. Ang daming wild garlic na pala dito. Pero makunat na siguro ito pag kim-kim. Bili ka? Pwede ka? Tignan muna natin yung tumutubo na St. George Gun. Tapos balik na lang tayo. Kasi Ito kagi ng ilog dyan. may ilog dyan. Hello! Dito tayo sa field. And manguha tayo ngayon ng bulaklak ng wild garlic. Gagawin nating pickle or artem sa Ilocano. Diyan sila tumutubo. Ngayon medyo late na ng season nila. Kaya namumulaklak na sila ngayon. Kaya, let's go! Okay, bago tayo pumunta sa spot ng wild garlic, meron tayong napansin dito sa field. Kaya balikan natin itong na kaya napansin namin kanina. Mga wild mustard. Ayan sila. Ito ang Charlock o wild mustard. Kapamilya siya ng brassica or mustard. Kagaya ng broccoli, petsai, mga repolyo. Ang bulaklak naman niya ay yellow at nagfo-form ng cruciform, yung parang cross, kagaya ng mga petsai din at sa mga repolyo. Kala ko nga kanina yung rapeseed plant na volunteer na tumubo, yung ginagawang canola oil, mga nakikitang field of yellow tuwing spring. Ang amoy naman nito ay parang mustard lang at lasa ay mas matamis kaysa normal na mustard. Mga murang dahon at bulaklak ay pwedeng isalad or igisa. Okay guys, tamang-tama na to. Magtira tayo sa para sa mga bees, sa mga bubuyog kasi wild mga ito. Kaya tinawag na wild mustard. Tumutubo lang sa mga field edges. Sabi mo ba? Yun yung river mga guys. Ang kukunin naman natin ngayon ay mga bulaklak ng wild garlic. Last time na pumunta tayo ay nanguha tayo ng mga dahon at ginawa nating kimchi. Ngayon mga bulaklak naman ang kukunin natin. Gawin nating artem or pickled wild garlic. Artem yung sa Ilocano yun, nilalagyan ng suka at sili. Ang mga bulaklak niya ay mas matapang kaysa sa mga dahon.
in terms of flavor. Mas mahanghang, lalo na pag malapit ng mag-form yung seeds niya, yung green yung seeds niya, parang garlic bomb. Silang paborito kong kinakain tuwing spring hanggang early summer kasi marami sila, saka masarap. Nagawa ko ring omelette or sarsyado yung nilalagyan ng kamatis at itlog. Mainam ito sa mga may high blood, paganda rin daw ng blood circulation. As usual, isa-isa lang or dala-dalawa kasi nakahalo tong mga dogs mercury. Yan, dog mercury oh. Tignan nyo yung forest floor, kulay green at puti na sa dami nila. Okay guys, kuha na tayo ng flower buds ng wild garlic na gagawin nating artem or pickle. Ayan, marami pang naiwan para sa kanila naman yan. Kunti lang ginawa natin. Marami naman tayong mga pickles pa doon na kimchi. Ito pang pabad sa suka, pang appetizer lang pag kumakain ng prito. Nasaan yung bag mo? Marami rin dito. Medyo hapon na. Spring. Guys, tapos na naman ang pamumulot natin ng pagkaing galing sa gubat. Ito nakuha natin yung unopened buds ng wild garlic. Kumuha rin ako ng konting dahon niya, Sherlock. Gawin nating salad. Konting dahon din, gawin ni Rodel na pesto. Magabi na tayo. Let's go home. Okay guys, happy foraging. See you in the kitchen. Hey there, if you enjoy our foraging adventures and want to stay in the loop for all our upcoming videos, make sure to subscribe and ring that notification bell. The best way to never miss out on our latest foraging discoveries. Thanks for joining us on this wild journey.